Nekaramaneyahana. Nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Katulad ni San Pedro, ibinigay sa kanya ang mga susi kung papaano ang kaharian ng langit. Kaya't maliwanag na sinabi, ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Sa makatwid, bakit pinagtatawanan ng iba na hindi nakakaunawa sa mga lingkod na nagpapakatotoo kung ano yung pinatutupad at tuntunin nila? Ang sumasalandra lang doon o kumokontra, bumabalandra, yung mga hindi totoo. Ngunit yung makatotohanan, alam yung tama at marapat. Halimbawa, tumungo ka sa isang dambana, ano dapat mong gawin? Diba? Kaya tinawag na dambana, solemn. Nandoon ang pakikipagtipan sa Diyos. Kailangan ba magkikwentuhan kayo? Kahit na pinag-uusapan nyo pa'y para sa Diyos, hindi yun ang oras. Sapagkat nandoon kayo para manambahan na, hindi para magkwentuhan. Tama ba ga? At kailangan ba ang problema sa buhay ng may buhay ay kasama sa pananambahan? Kaya, ang tamang pagtupad at tamang pakikisa, pagpasok mo sa isang dako, puspos ka ng pananalangin, puspos ka ng pagtitiwala, puspos ka ng paniniwala, puspos ka ng pagtanggap, at puspos ka ng pakikipagtotoo. Kaya lamang, ito ang sakit na parang kanser na hindi magamot-gamot. Pag sumamba ang tao at nakita yung kakilala, hindi pa man nakaluhod na nagdasal at palagay ng iba, mabuti naman ang pinag-uusapan natin, ba't di na lang kayo lumabas? Tama ba ga? Di doon nyo na lang pag-usapan sa labas, hindi pa maistorbo yung kapwa ninyo kung mayroong nananahimik. Tama ba ga? Ito ang katwiran ng taong baluktot. Sariling katwirang tao yan, hindi katwirang ng Ama yan, hindi katwiran niya ng Diyos. Ngunit paano mo ito sasabihin sa mga hindi tumatanggap? Magagalit sila. Sino ka namang nagmababanal-banal? Sino ka namang nagbabanal-banalan? Buklatin mo sa banal na aklat para makita mo ang lahat. Kaya nga si Moises, kaya nga ang Kristo, umalis sa mga kasama para makipagtipan at makipagniig sa Ama. Tama ba ga? Ngayon, kung kinauukulan at nararapat doon ay pag-usapan, sulong gawin ninyo. Lalo't isa kayong kupunan at samahan. Subalit, kung hindi doon akma, huwag niyong gawin. Tama ba ga? Kung susundin, totoo tama. Kung labag sa kalaban, magagalit, magdaramdam. Yan ang patutong nasa pagkataong nilalang. Ngunit kung nasa espiritu ka, unawang-unawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Alalaong baga, nasisino ng tao ang katahimikan ng iba, na kapwa-tao niya. Ngunit hindi sinisino ang ugaling kung ano ang taglay niya. Ang nais ng Ama, sumino ka, oo, ngunit sinuhin mo rin ang sarili mo. At kapag nakita mo kung ano ang sa iyo, itama mo kung mali ka, para maitama mo rin ang maling kapwa mo. Ngunit ano baga ang gawain ng tao kapag bilang pagkatao at ugaling pagkatao? Walang matwid kundi ang kanya, walang tama kundi siya. Subalit ang wika ng Ama, kung totoo ka sa akin, anak ko, kilala mo ako ang kapayapaan. Ako ang katahimikan. Sapagkat saan man dako may kaguluhan, ako'y wala roon, at ang kapayapaan pinananahanan. Sumainyo ang kapayapaan. Mga minamahal ko, anong ganda man ang sinasabi ng tao
kung sa puso'y may lamang galit ito, nahahalata pa rin ng tunay na totoo. Subalit anumang inam na sabihin at ang puso niya'y kay ganda rin, tunay na kay sarap na pakinggan, mabagsik man na ituran. Sapagkat tunay na ang nakaririnig, damang-dama ang tinig ng Ama. Mga minamahal, kailan nga kaya magiging tumpak ang hindi marapat? At kailan magiging tama ang mali? Kailan man ang mali ay mali at ang tama ay tama, ngunit sa taong matuwid na mapangatwiran baluktot naman, ang tama ay minamali, ang mali ay tinatama. Ngunit ang wika ng Ama, ako ang daan ng katotohanan at buhay, at ang sino mang sakit kumamtan, at ako'y tinanggap na tuwiran, may tatama kong kalahat-lahatan. Kaya't kung tatanggapin lamang ako ng sino man, walang taong alibugha kailan pa man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sa isang dako, kung ikaw ay nakikipamayan lamang. Kung ano ang tradisyon doon o ginagawa nila, makisunod ka. Sapagkat kung ikaw ay nakibayan lang doon at mas matapang ka pa sa kanila at ginagawa mo kung ano ang gusto mo, baka mapatay ka. Subalit ang Espiritu, kahit saan dako'y nakikitahan at nakikipamayan, kung pangungunahin ang kanyang kagustuhan at lalabagin, ay ang tao na susunod at ang kanyang mangunguna, tunay na matutuwid ang lahat dito sa mundo. Mga mahal, walang sasambitin na hindi marapat, walang ituturan na hindi dapat, walang bibigkasin na hindi karapat-dapat, at walang ihahayag na kailan may titumpak. Subalit, sa hindi nagiging ganap, labag na labag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, masaya ba ang puso mo? Ng pagkagalak at kasiyahan mo ay ang pagiging tapat. Kaya't dito nasusukat ang mga anak ng Ama na sa Kanya'y marapat. May kasiyahan at galak, sa puso ay nabuhay at nag-umapaw. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang wika nga, kung mayroong inggitera, may mapang-inggit. Magkasama yan, sapagkat kung may kadiliman, may liwanag. May matapang, may duwag. May matapat, mayroong talusira. May mahina, may malakas. Ang kayabangan ay kanugnay ng isang mainggitin at mapang-inggit. Sapagkat ang inggitera hindi aamin, ang mapang-inggit ay hindi rin aamin. Ngunit sa sarili nila, may taglay silang yabang. Ngunit sa Ama, lahat nalilirip. Nakikita niya ang taong matuwid. Kaya't kapag kanyang sinukat, ang lahat-lahat, nakikita niya ang sa kanya'y tapat. O mga minamahal ko, katotohanan ang sakit tinuturan. Walang ang banal, walang tapat, walang totoo at makatotohanan. Ngunit at pasubali, ang nakasumpong ng liwanag hahanapin tuwiran at mananahan ng ganap at di na siya lilisan. Kung kanyang nadama at nakilalang lubos ang Ama niyang sa kanya'y bumuhay, aapuhapin niya sa kanyang kalooban. Doon maghahasik na lubusan ang Ama sa kanyang buhay ng tunay na kay-inam na di pait kailan paman. Kaya't dumanas man siya ng kanyang pagdalisay, naroroon pa rin ang lakas at tibay, sapagkat ang Ama niyang sa kanya'y nanghahawakan at may hawak ng kanyang buhay at sa kanya naman ay nangalaga, siyang nagbibigay ng marapat. Yaon ay tinutumpak niya
sa taong tapat sa kanyang ganap. Hetche karamoholeo, nekarare, nekaramaneyahanam, aleya karamahale, hetche karamahale, nokaramahale, nekaramaneyahanam. Tulad ng binigkas ko, bakit sinamahan ko ng gayon? Dinulutan ko kayo ng kaibang wika ko upang aking patotohanan kaibang ako sa inyo na kung ganang pagkatao'y di maluluwal yaon, mga sinampit kong inunat sa inyo hanggang sa kasalukuyang pangungusap ko at mga idadatal ko pang maririnig nyo. Kaya't kung tuwirang kaisa ko kayo, damdamit kalooban nyo'y kaisa ko rin tao, kaya't ang mga isipan nyo'y taglay ay ako, mga salita ko'y nawawaan ninyo. Nekarameneyahanam, 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 sapagkat kung ang hahanapin mismo'y mangungusap upang patotohanang ako nga ang naglahat, kailan ba ito naganap, aking mga anak na minahal? Sa lupa ay nangabuhay. Noon, ngayon at kailanman, walang tao, kundi ako, ang wika nga ng Ama sa inyo. Kaya't kung papaano gumamit sa kapwa nyo, kanununo ang ginamit na totoo, gayon din sa panahon ng inyong espiritu ay laganap na sa mundo at kilala kayo. Kaya't kung papaano na lahat sa tao, mga pangungusap na totoo, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, 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 sapagkat ang umiibig sa salitang mabuti, tumatanggap na totoo sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Yun. Kaya't kung ano salita ng Ama, salita sa lupa, ay salita sa langit na pinagbabawal, gayon din doon, para na rin dito. Buhay ba ang Ama? Paano niya pinagtiwalaan si San Pedro? Hindi ba sa pagtugon niya ng mabuti? At paano naman siya nakatugon, ganang kanya bang kaisipan at ganang kanyang katalinuhan? Hindi. Patotoong ang Espiritu'y pumasok kay Pedro, kay San Pedro ang tinatawag ng tao, upang ang salitang totoong dapat ay tugon at sabihin niya ay yaon na nga. Kaya't nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ay ito'y iyong inihayag sa iyo ng sinumang tao, hindi ito nahayag, kundi sa aking amang nasa langit. Sa makatwid, mapalad si Pedro, sapagkat hinayag ng Ama sa kanyang katotohanan upang marinig nila na tunay nga ang kaharap nila'y anak ng Diyos. Sa mga hinirang, sinong nagpapatotoo? Sarili ba niya o kapwa-tao?
Saan nagmula ang isip at diwa upang maihayag ang ginawang mabuti pawa? Sa Espiritong tinataglay ng mga naghahayag ding katulad niya upang maunawaan kung ano siya at sino siya. Sa makatwid, hindi nga makapag-ahayag ang wala pang Espiritu. Na kung ang pagkatao niya ang ikukwento at ibubulay-bulay sa tao, anong silbi nito? Ikukwento mo ba sa kapwa mo, ako'y may problemang ganito, ako ay gayon at ganyan, tumama ako sa wedding, tumama ako sa loto, tumama ako sa ganito. Ano ba nga? Iyan, ito'y pang tao at pagyayabang. Ngunit kapag ang tinuturan mo, nang dahil sa Ama, nagbago ako, Espiritu niya ay sumakanya. Nang dahil sa Espiritong hindi ko nakita, na bago ang pananaw ko sa mundo at ang puso ko'y iniba na buhay ang Ama. Yaon ang totoo, sapagkat di may sisiwalat ng di nakadama. Ngunit ang hinahanap ng Ama, sa nadama mo anak niya, huwag mong iwawaglit, nililimutan, kailan pa man sa iyong buhay, na ako'y nadama mo na, kaya tuwiran mong itatak sa puso mo'y ako, nang hindi mo na mawaglit sa isip mo kung sino nga akong bumuhay sa iyo. Mga mahal, kung papaano ang karpintero na pag-aralan niyang bumalangkas ng bahay, gumawa ng mga pintuan, bintana at kung anuman, sa balangkas at kabuuan, kung alam niyang lahat, kaya niyang buuin yan. Subalit, walang karpintero na siya lamang ang bubuo sa lahat. Tagapako na siya, tagahiwa na, kung ang babalangkasin niya ay medyo may laki ang sukat. Subalit kung barong-barong, maari nga. Kaya't kakasamahin niya yung ibang kapwa niya at yan ang Ama. Nang dahil libot niya ang buong daigdig at nang dahil ang kanyang mga anak ay hindi siya nakikita, ang Espiritu niyang nakikiugnay, siyang ibinaba upang sa lahat ng dako ay makipag-ugnayan. At sa kanyang mga anak na nakikipagtotoo at totoong siya'y tinatawag, nadarama nila ito. Sapagkat ang sino mang kaisa niya ay bumubuo. Kasama niyang bumubuo, hindi nagwawasak. Kasama niyang nagbabalangkas sa tama at marapat, hindi namumukpok para ito'y mawala. Kundi ang wika niya, ako ang kalasag nyo, ako ang buhay nyo, ako ang tibay nyo. Kaya't ang sino man sa akin, akong katatagan niya. Sa makatwid, ang isang Espiritu na binahagi mga tao ang nilikom at nilingap ng Ama upang tumupad at gumanap, nakikita niyang tapat at totoo sa kanyang mga anak. Mga mahal ko, sa isang tahanang binalangkas, may kanya-kanyang mga gampanin. May foreman, may electricity tinatawag, mayroong tubero, kung maganda't magara ang ititindi na tahanan sa makatwid. Kaya't ang gawain ito'y kumuha ng mga kasama upang ibalangkas ng Ama sa bawat isa ang nararapat at ang tutupad na tapat, makikita niyang ganap. Sa makatwid, mga mahal ko, ang tama't tumpak ang gawa, siya rin ang magbibigay ng tama't marapat sa lahat. Kaya't hindi ka dapat malumbay kung nakatupad ka sa dapat, sapagkat ang Ama mo na sa iyo'y kumuha, nagtiwala at nagbigay galak, patuloy mong damhin sa iyong puso at sa kabila ng sa iyo'y mga dinaanan, tinik batuhan, hahawiin niya yan. Sa makatwid, nakapagtuturan ang mga totoo, Diyos ko at Ama ko, hiwagay ginawa mo, dahil sa ganitong buhay ko, nakauusad ako. O tao, kaya naman ang lahat ng manggagawa'y pinakakain. At kailanman hindi umoras ang dating ng pagkain na walang nakahain, kundi sa oras ng pagkain may nakahapag. Sa hain ng dulangan, salo-salo
ang mga manggagawa. Sa makatuwid, mga mahal ko, ano ang ibig kong ituro? Kung kasama ka sa manggagawa ng Ama, di bagat isa kayo na nagpapatatag sa tahanang yaon. Kaya't ang gagawin nyo, hindi ka sisira kahit na isang dingding man lang. Kundi ang gagawin mo, patatatagin ninyo kapwa. Kaya't kung may nakikita kang umaalsang pako, ikaw mismo ang pupukpok para bumaon. At kailanman ay hindi mo gagawin na isa ka sa sumira. Sapagkat batid mo, ang tunay na nagbalangkas at bumuo ay ang nagkaloob sa inyo ng karunungan. Kaya patototohanan mo ang karunungan mong taglay ay isa pinagmulan. Subalit kung naiba ka, hindi ka sa Ama. Kaya nga't ang wika ng Ama, dito ko pinagmamasdan ang lahat ng aking inalipin at nagpaalipin naman sa akin tuntunin. Kaya't kung paano ko sila inaskan ng kaking damdamin, bubuhayin ko ang tamis ng aking bunga sa kanilang lahat. Ngunit, maliwanag ko rin sinambit, hindi ngayon anak at ako'y nagtanim, pagdakay may bunga ng nakataglay, kaya't babatahin ng sino man hanggang dumadal ang bunga na mainam. Tao, mahal ko kayo. Ang wika ko'y patutuo ko, na di pagkataong bumugkas sa inyo. Kung ganang nasilayan kung ano nga ako, narinig niyo ang totoong pag-uulat ko. Kaya't kung papaano naramdaman niyo'y buhay na tuwirang sumainyo ako, makikita niyo ang patutuo ko, kaglilingap kahit kanino. Sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Kaya't kasama ba kita? Manalig ka. Kung papaano ko isinadsyad ang mga ninuno nyo noon, isasadyad ka rin kaapu-apuhan. Sapagkat, sino nga ang marapat kung walang dapat? Sino nga ang tama kung walang tumpak? Sino nga ang totoo kung may alibugha? Matatawag lamang kayong tapat kung kayong lahat sa akin ay gumanap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Wika ko nga, walang nauna na hindi mahuhuli, at walang nahuli na hindi mauna. Kung papaano bumuo ako, sa nasa ko'y wawasakin ko rin ito. Kung di ko makitang tapat at totoo at makapipinsala sa kapwa-tao. Subalit ang patuloy na pakikinabangan, patuloy kong bubuuin ito upang maraming makinabang na tao na mahal kong totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya magalak ang nakinabang, magsumigaw ang naging tapat, sapagkat wala namang magiging binhi na anumang halaman sa lupa kung walang pinasibol ang Amang dakila. Sa makatwid, kung ang lupa'y hinahasikan para pag-anihan, ikaw pang gumawa ng mabuti, ang di mag-ani ng kabutihan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tao, kinukonsidera ko lahat ang damdamin nyo. Subalit namnamin nyo, wagas na pag-ibig ko. Sa gayon, hindi ang inyong mananaig na damdamin, kundi ang sa akin ng malubos ang galak ng puso niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hachu karamahal ya. No korana.
Yakaramale, Hana karamahay, nananyakama. Nekaramaniyana. 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 Buhay bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na buhay at tapat ang Diyos na walang maliw noon ngayon at kailanman. Sadyang ang napakabuti ng Ama. Ano nga ang itatala mo kung di ka babahaginan? Ano nga ang gagawin mo kung walang ibibigay na pagkagawa sa iyo kung isang lingkod ka? Ano nga ang sasabihin mo kung walang idinadatal? Ano nga ang may babahagi mong pag-ibig kung may galit ang puso mo? Ano nga ang masasabi mong totoo kung sinungaling kang tao? Kaya ang lahat ay dapat maging tumpak, tugma, tama ang lahat. Sa gayon, kapag niliglig, makikita ang ganap. Mahal na mahal ko kayo. Yan ang patutuo ko sa inyo tao. Paano niyong malilirip ang pagka-espiritu at pagkatao? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, ang may pandama ay nakadama. Sapagkat kailan pa man walang makatuturan, makapagluluwal ng kaibahan, maliban ang sa inyo'y inibangan bilang katauhan. Nekkaramanayahanang, nekkaramanayahanang, nekkaramanayahanang. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Napakabuti talaga. Kanina po dahil sa aking isip at damdamin, kala ko hindi ako pagtatalayin sapagkat sabi ko kay kapatid na Maria, pakitawag mo nga ako si Arlene. Ay, sabi po nila parang hindi maganda pakiramdam. Ganun ba ka? O sige ka, magbibilad na lang ako. Papanik ako sa 3rd floor. Subalit, hindi po ako nakapanikat. Nagbabaan. Binibiro si Arlene na, Hoy Arlene, bumaba ka din lalambot ka na. Pag-ibig lang yan, ginaganyan siya. Binibiro po bilang alaga. Then nagkaipon-ipon po kami doon hanggang sa anong oras na at isiningit ni kapatid na Maria na, ay apo, meron nga po pala tayong partihan, ganito, may patay. Naku, sabi ko, nga, kumpare ko yun. Naku, Diyos ko, patawarin ako ng mga kumare ko at hindi naman ako makakapagpag may Batangas kalayo, sabi ko. Hindi, kwento hanggang sa lumipat ako doon sa kapatid ko na siyempre po, hindi na sila nakakalipatan, hindi ko na natatanong ang buhay bilang tao hanggang sa pumunta ako doon kay kapatid na Maria ay bunso dahil nangungulekta si kapatid na Maria, ano po. Ngayon po biglang lumabas yung anak ko. Ma, uuwi po kami kasi may tawag po yung biyanan ko. No, sabi ko, anak, paano kami? Sabi ko, paano yung mga pamangkin mo? Siyempre po, may lumbay na naman. Sabi ko, Diyos ko, paano akong gaaganap? Alam niyo po, biglang dumatal ang espiritu at ako'y hinawakan yung iPad at nagtala. Nalibang po ako. Nawala ako sa, yan ang patutuo ng Diyos na talagang ang salita niya nagbibigay buhay at nagbibigay liwanag at kapanatagan. Di nawala ako sa loob ko yung hanggang sa dumating na pala yung apo ko, na sinundo na, bantay, sundo. Napakabuti ng Diyos dahil sabi ko, sino magluluto sa kanila bukas ng maaga? Sino
bibihis, magpapaligo. Eh, tulad ko, limbawa natulog akong ganang oras, eh sige ka ako. Total naman biyernes na bukas. Hindi. Yun po, umayag na yung aking apo. Kinakausap ako, may pumasok. Teka, sabi ko lang, kasi doon na po, kasi kung saan ako abutan, para hindi na po ako madistract. Sige lang, talaga. Ay kapatid. Siyempre po, kinakausapan. Hey anak, sabi ko, sige mamaya na lang. Yung isang nagpapabanyos na kinakausap ko ako. May tatanong, anak, pwede ba mamaya na lang? Kasi ako mawawala ako sa ano dito eh. Hanggang sa may pumasok na naman. Ginanap ko na po. Tuloy. Napakabuti ng Diyos. Pamiyamaya sabi ng anak ko, ma, dadaling ko po yung wifi. Kasi kuya daw ay tatawag, ay ganun. Ay, ayos na po. Pamiyamaya nang paalis na sila eh. Nagpaalam ang apo ko, sabi niya lalabas maglalaro. Yung pala pumanik sa taas, nasabi pa niya sa akin, ma, sa amin kayong kwarto tutulog ni Lolo ha. Hindi mo nanonood yung anak ko, kaya ano po ako. Pero kung nanonood, di ko po yun. Talaga napakabait ng Diyos, ano? Kung ano po yung tinatala niya. Para po naman, hindi ito pagyayabang or pang ano, para pagnilayan nyo kung papaano ba, para makapaglingkod ka. Ito po dinadatal sa akin. Ngayon, sila po, alam ko, maraming gampanin silang lahat. Pero, hindi sila nangangatwiran. Hindi sila nagdadahilan. Yung mga totoong pumapasok araw-araw. Nakakapasok, hindi sila nagdadahilan. Eh pag talaga ayaw mo, may dahilan ka eh. Marami kang katwiran, marami kang dahilan. Pero hindi ka naman talaga umaalis sa bahay, nandun ka lang. Eh alam ko naman yon. Eto po. Mahirap pang magsinungaling. Kailangan magpakatuto tayo. Tutut. Ano po? Eto po. May narinig kami umiiyak. Buti na lang tapos na yung mensahe na agaw na ako noon. De, siyempre, apo mo yun ah. Naririnig ko. Sabi ng anak ko, ay wala po, naglalaro si Bea. Hindi ka ako boses niya yung pumanik ka. Hindi pumanik. Naku, sunod po ako. Siya nga pala. Nakasiksik doon sa sulok. At umiiyak. Siyempre po, iniisip niya, wala yung mamit daddy niya. Tapos iiwanan pa siya ng nako, mga ngumal. At magbaba ko naman eh. Umiyak yung inda ko. Umiyak yung asawa ko. Natangay na ako. Naku, kaya nga ba yung